Isang sikat at saka respetadong trader na kilala sa pangalang Dr. Profit ang gumawa ng malaking hakbang. Iniwan niya sa XRP at siya po ay nag-all-in kay Ethereum. Pero ang tanong ay bakit? Ano ang nakita niya kay Ethereum na wala po kay XRP sa ngayon? At dapat ba nating sundan ang kanyang yapak? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin natin kung bakit niya ginawa ang biglaang paglipat. Ano ang ibig sabihin nito para sa presyo ni XRP at Ethereum? At higit po sa lahat ay anong aral ang ating mapupulot bilang mga Pinoy crypto traders at investors mula sa galaw na ito. Kaya ayan, bago tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ngayon ay simulan po natin sa kung sino po itong si Dr. Profit at ano ang kanyang ginawa. Si Dr. Profit ay isa sa mga kilalang personalidad dito sa crypto trading. Kilala siya sa paggamit ng high leverage plays. Ibig sabihin ay malalaki ang galaw niya sa market. Mataas ang risk pero mataas din ang reward. Kamakailan ay in-announce niya sa kanyang X account na binenta na po niya ang kanyang hawak na XRP. At ano ang dahilan? Kumita na raw po siya ng mahigit 600% mula sa kanyang dating position kay XRP. At ngayon ay lahat ng kanyang tubo or gain ay inilagay niya kay Ethereum. Hindi man niya sinabi ang eksaktong petsa o presyo ng kanyang pagbili kay XRP, ay may hinala ang iba na nagbenta siya noong umabot sa $3.40 sa XRP nitong January, o kaya naman ay sa huling rally nito na umabot sa $2.65. Sa ngayon sa XRP po ay nasa $2.38 na lang. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito at ayaw niya kay XRP? Ayan. Hindi na raw kasi bearish call itong si XRP. Ayon mismo kay Dr. Profit. Ibig sabihin ay hindi niya na sinasabing hindi naman po niya sinasabing babagsak na si XRP. Pero sa totoo lang ay naniniwala pa rin siya sa long-term potential ni XRP. Ang ginawa niya ay simpleng strategic repositioning lamang. Kumbaga sa negosyo ay kumita na siya sa isang produkto, kaya lumipat lamang siya sa bagong oportunidad na mas malaki ang potensyal sa maikling panahon. Ayan, parang mas nakikita po niya si Ethereum. Parang sa madaling salita is okay naman sa XRP, pero mas okay si Ethereum na mag-invest sa ngayon. Kaya yan po yung gusto niyang kanyang pinakadahilan. Ngayon is bakit nga ba si Ethereum ang kanyang pinili? Ayon po kay Dr. Profit, nakita niya ang short-term opportunity kay Ethereum. Sa nakalipas po na 30 days, si Ethereum po ay tumaas ng 56%, habang si XRP ay 11% lang ang kanyang inakyat. Bukod pa dyan, si Ethereum ngayon ay meron po siyang 30% na trading discount. Ayan, mula sa kanyang yearly high. Sa madaling salita ay mababa pa ang presyo ni Ethereum kumpara sa dati nitong halaga. Kaya may tsansa pa itong tumaas ng malaki. Kung ikukumpara mo sa XRP, ay tumaas po ng 343% sa loob ng isang taon. Ibig sabihin ay baka medyo huli na para humabol sa kita kay XRP sa ngayon. Sa ganitong sitwasyon ay mas makakakita po ng growth potential si Dr. Profit kay Ethereum. Ngayon is ano naman po ang kanyang plano kay XRP sa hinaharap? Hindi naman totally na iniwan ni Dr. Profit sa XRP. Plano po niyang bumalik dito kapag mas maganda na ulit ang market conditions. Tactical lang daw ang kanyang exit. Hindi ito emotional na decision. Gusto lang niyang maghanap ng mas magandang entry point. Halimbawa, kapag bumaba ulit si XRP sa mga presyong $1.85,
maaaring pumasok po siya ulit. Pareho rin ang pananaw ni Dennis ng Virtual Bacon, isang kilalang crypto analyst. Naghihintay din siya ng mas murang presyo para pumasok kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ni Bitcoin dito? Habang nagkakagulo ang altcoins tulad ni na XRP at Ethereum, si Bitcoin naman ay kasalukuyang nasa tinatawag na price discovery phase. Ibig sabihin, tumataas po ang kanyang presyo sa mga bagong all-time highs at wala pang resistance level na nakaharang. Dahil dito, maraming traders ang lumilipat ng focus mula sa altcoins papunta kay Bitcoin o vice versa. Depende kung nasaan po ang mas malaking tsansa para sa kita. Ito rin ang dahilan kung bakit sobrang importanteng obserbahan ang galaw ng buong market bago magdesisyon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan. At isama na rin natin ang mga interesado kay Ethereum. Para sa atin, bilang mga Pinoy na sumusubaybay sa crypto market, ang tungkol po rito kay Dr. Profit ay isang leksyon sa tamang timing at saka strategic investing. Hindi po sapat na basta ka lang bibili at maghihintay. Mahalaga na marunong kang magbenta sa tamang panahon at ilipat ang puhunan mo sa mas promising na assets. Isa pa, ipinakita niya na hindi masama ang magbenta kahit mahal mo pa ang isang project. Kung kita na, mag-cash out na. Ika nga sa trading, realized profit is better than potential gains. Sa panahong mataas si XRP, maraming Pinoy investors ang nanghinayang na hindi sila nagbenta. Pero kung susundan natin ang estilo ni Dr. Profit, dapat handa po tayong i-maximize ang kita at maghanap ng next opportunity. Yan, bilang panguli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, maganda po ang approach ni Dr. Profit. Hindi siya nahuhumaling sa hype. Sinusunod niya ang data, trend at profit-taking strategy. Isa siyang halimbawa ng isang disiplinadong trader na alam kung kailan papasok at kailan lalabas. Kung ikaw ay isang baguhang trader, huwag mo munang gayahin ang basta-basta ang kanyang galaw. Ang bawat move sa crypto ay may kakaibang risk. Mas mabuti kung maintindihan mo muna ang dahilan ng bawat desisyon at hindi lang dahil sikat o trending ang isang coin. Tandaan, hindi porket kumita ang isang trader sa isang token ay kikita ka rin. Iba-iba po ang kapital, goals at saka risk tolerance ng bawat isa. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.